Check, check, check. Nagpapatuloy at magpapatuloy ang ating serye sa aklat ng Efeso, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Inyong maalala, ito ang sulat ni Pablo o sa lugar na ito sa Efeso ay pinakamatagal, at least as far as we know from the Bible, na tumigil si Apostol Pablo. Halos around 3 years siyang nangaral sa bayang ito. At dito nga sa sulat na ito, ay sumusulat siya sa bilangguan. So this is one of the prison epistles written by Paul around 60 AD. At dito ay in-encourage ni Pablo ang mga taga-Efeso to be faithful, to continue serving the Lord, to be united, Jews and Gentiles alike, at sila ay maglingkod sa Panginoon at mamuhay ng karapat-dapat sa kanilang pagpapalang espiritual. Nasa chapter 1 pa rin tayo. Ngayon ay dadako tayo sa verses 19 to 20. Kung inyong maaalala, dito sa 19 to 20, na ito yung panalangin, kasama dun sa panalangin ni Pablo. Nagpasalamat muna siya, tapos niya nanalangin siya na higit nilang makilala ang Diyos, ang kanyang biyaya, ang pag-asa, ang kanilang inheritance or mamanahin. Ito ang pinanalangin ni Pablo para sa kanila. Pero may isa pa. May isa pa siyang pinanalangin para sa kanila. At ito ang titingnan natin sa verses 19 to 20, mga kapatid. So, chapter 1 pa rin tayo, Ephesians 1. Simulan natin sa verse 15 kasi andito yung simula ng kanyang panalangin. Verse 15, dahil dito, dahil diyan sa mga pagpapalang espiritual, dahil sa kaligtasan na kanilang tinanggap, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil ng pasasalamat para sa inyo na binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Ano yung mga pinapanalangin niya? Verse 17. Ito yung napag-aralan natin last time. Upang ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian na Kanyang pamana sa mga banal. At ito, verse 19, ito na simula ng ating pag-aaral. At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Bago natin pag-aralan ang salita ng Panginoon, tayo muna ay dumako sa Kanya sa panalangin. Manalangin tayo, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, muli aming pag-aaralan ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso. At tulungan niyo kami na ito rin po ang aming maging panalangin para sa aming mga sarili. Ipaalala niyo sa amin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kami bilang inyong mga anak ay pwedeng makatanggap, pwedeng maka-experience, makaranas ng kapangyarihang ito. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Noong nakaraang mga henerasyon sa bayan ng Inglaterra, ay natural na yung mga farmers, yung mga peasants na tinatawag, yung mga magsasaka, ay meron silang common land or lugar na para sa lahat. Dito sila nagpa-farm, dito nanginginain yung kanilang mga hayop, mga tupa, mga baka, kung ano mang kanilang inaalagaan. Subalit,
Noong 16th to 19th centuries, so mga 1500s to 1800s, ay nagsimula yung mga batas na tinatawag na Enclosure Acts. Enclosure Act, kumbaga sa atin Republic Act, sa kanila Enclosure Act, na kung saan yung mga mayayaman ay pwedeng bakuran yung mga tinatawag na mga pasture lands, yung pinangangainan ng mga hayop. Bakuran nila ito, in other words, maging private land, magkaroon ng titulo. At dahil dyan, ay kumbaga sa puwera, yung mga mahirap na dating doon ginagamit din ang mga lupain na ito. Sa isang famous case, yung lupa nung tinatawag na Duchess of Sutherland, sa lugar ito, somewhere sa United Kingdom, ay ang ginawa ng kanyang mga alipores o mga tauhan niya, isang araw ay bigla na lang giniba yung mga bahay ng mahihirap na naandoon sa kanilang enclosure o yung binakuran nilang lugar, biglang giniba. Hindi lang yun, nung pagkagiba, para hindi makabalik yung mga peasants na ito, sinunog yung bahay. Sinunog. No, so wala ngayong matirhan, wala nang mabalikan yung mga mahihirap na dating naandun. At ayon sa account, marami ang namatay sa kanila, sa pagod, sa hirap, sa lamig ng panahon, sapagkat nawalan sila ng bahay. At yung mga peasants na ito, they felt so powerless sa gitna ng pagkamkam ng mga lupa nila nung panahon ngang itong tinatawag na Enclosures Act era sa kanilang bansa. And sometimes, we can also feel powerless sa gitna ng mga makapangyarihang puwersa sa ating kapaligiran, sa gitna ng mga pakikihamok natin bilang mga mananampalataya, may mga panahon na parang mahina tayo. We feel powerless. We feel weak. We feel na hindi natin kayang magpatuloy pa sa ating pananampalataya. Kaya salamat na may panalangin ganito si Pablo. At sa panalangin ito, yung ikatlong bahagi, andun yung hope, andun yung inheritance, pero pinanalangin din niya ang kapangyarihan ng Diyos ay kanilang maranasan. At ito ang ating mensahe ngayong umagang ito. That as Paul prayed, sana manalangin din tayo, let's pray for a greater experience of God's power. Manalangin tayo ng higit na karanasan, higit nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yan ang gusto nating pag-aralan. And first of all, bilang unang puntos natin, kilalanin natin yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Let's realize first from the text yung greatness of the power of God, of our God. Verse 19. Pansinin nyo yung mga kataga na ginamit ni Pablo. At again, dito, I really I covet na sana mas maalam ako ng the Greek language para mas ma-appreciate ko ito. Kasi pag pinag-aralan natin, yung mga words na ginamit ni Pablo rito ay talagang kamangha-mangha. So, translate natin, more literally lang, sa ating napaka-basic na Greek knowledge. And what is, sabi ni Pablo, sana malaman nyo, sana ma-experience nyo, what is the immeasurable, in the original, hyperbalo. Remember, sounds familiar? Hyperbole sa English. No, di ba ito yung pag ini-exaggerate mo yung isang bagay? No, hyperbole ang tawag diyan, hindi literal, pero exaggeration. No, parang halos mamatay-matay ako sa hirap ng exam. Now, hindi naman totoo talagang mamamatay ka, but hyperbole yun. Now, that's the exact word na ginamit ni Pablo. What is the immeasurable greatness? The second word, mega. Actually, megathos. Mega? Sounds familiar? Iba sa inyo siguro nakarating na sa mega mall. Di ba? The greatness, the megathos. Hyperbalo, megathos, the greatness of His power, dynamis. Power, dynamis. Again, sounds familiar? Diyan hinango yung salita nating dinamita. Nung naghahanap, nung sumabog yung dinamita, naghahanap sila ng salita para i-describe yung lakas na yon. Nakita nila yung Greek word na ito. At dito nila in-adapt
yung salita na ito. Now, of course, yung power na ito, hindi kagaya ng dinamita na nagpapasabog at nagkokos ng destruction. Of course, At wala pang dinamita noong panahon ni Pablo. Pero ang punto lang natin, ay ibig sabihin itong, power, even violence, even mighty, wonderful work. So, immeasurable greatness of His power toward us who believe, mamaya yon sa second point, but according to the working, Greek word, energeia. Energeia. So, nung naghahanap ng salita para i-describe yung kuryente, ito ang ginamit, energy. The power to, or according to the working energy of His great iskis. Power din yun, might, kratos. Kratos. Naalala niyo yung pumutok na bulkan? Krakatoa? Kratos parang ganun Doon pa lang sa salita. Kratos parang may sumambog na, Parang may kapangyarihan na. So pag pinagdikit-dikit natin yung mga salita, na parang wala nang mahanap na salita si Pablo. Wala na siyang, paano ko ba i-describe yung omnipotence of this God? Parang kinuha na niya na lahat ng mga Greek words para ito i-describe. Hyperbolo, megathos, dynamis, energia, kratos, iskis. Parang kahit hindi natin alam yung mga exact word na yun, parang talagang ramdam mo yung power. At ito, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Diyos. In 1 Timothy 6:16, sabi ni Pablo rin doon kay Timoteo, who God alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him, to that God, be honor and eternal kratos, eternal dominion. Amen. So, ayun yung paggamit sa salita na ito, ginagamit sa Panginoon para ipahayag ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paghahari. Soberano ang Diyos na ito. Siya ang inyong Diyos. At sabi ni Pablo pa, verse 20, saan natin makikita ang power na to? Now, maraming pwedeng manifestation ang power na ito. Pero may dalawang bagay Sabi ni Pablo, na alam niyo ito, mga taga-Efeso. Ano yun? Verse 20, that He, God, the Father, worked in Christ. Same power na ginamit kay Yesu Kristo, dalawang bagay, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So parang nananalangin si Pablo, pero parang yung panalangin niya medyo parang nag-segue, Sabi nga, parang medyo lumawak, Dati yung just to experience the power of God, pero naalala niya, saan nga ba ito nakita? Well, first, in raising His Son from the dead. Kumbaga, parang isa na ito sa pinakatuktok ng kapangyarihan ng Diyos. Marami namang na-raise from the dead, even before Jesus. Pero malaki ang kaibahan ni Yesu Kristo. Kasi siya ay anak ni David, siya ay nagsabing siya ang Mesiyas, ang anointed one, ang tagapagligtas. Ibang klase ito. Kasi marami siyang claim na sinabi nung siya ay buhay. And so nung siya ay binuhay magmuli, it's a mark of the Father's approval. Na lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng kanyang kinlaim for Himself, totoo ang mga bagay na ito. And therefore, after 3 nights or 3 days in the tomb, muli siyang binuhay ng Ama. What power can do that? Ano yung kapangyarihan na pwedeng bumuhay sa isang 3 araw ng patay? Imagine that. Kahit anong kapangyarihan meron tayo, walang taong kayang gumawa. What power! Pero hindi lang yan, resurrect, binuhay magmuli, sabi ni Pablo seated Him at His right hand. Ito yung tinatawag na exaltation. Di ba may humiliation? Ang Panginoong Hesus, humbly, nabuhay, namatay, inilibing. Pero, na-exalt, na-resurrect, first of all, pero hindi lang basta binuhay, nakaupo, seated Him. And that sitting implies
lordship or reigning. No, hindi naman yan basta naupo na para kagaya natin, pagod na tayo, naupo. Ito hindi eh. Pag sinabing pinaupo, ay yung nakakaupo nun, yung mga haring nasa trono. So naandun siya nakaupo at the very right hand, the position of power and honor, hindi naman literal na nasa kanan, but yung position of power and honor, hindi sa lupa. Gaya ng mga hari at emperador sa lupa, in the heavenly places. No, in the heavenly places. Na andun ang Panginoon, Jesus natin. Yun yung power ng Ama na ipinahayag kay Jesus. At sa verse 21, dinagdag pa, again, parang talagang medyo lumawak yung panalangin ni Pablo nung maalala niya ang power na ito. At ando ng Panginoong Jesus far above, sabi niya, all rule, ayan, 4 na salita na naman ang ginamit, all rule, authority, and power, and dominion. No? Above all. Ano man yung maisip nyo, kumbaga parang nilahat na, no? Whether rule, authority, power, or dominion, sa lahat na yan, mataas ang Panginoon. Hindi lang yan, above every name that is named. No, maghanap na kayo ng kahit anong pangalan, ng kung sino man, mas mataas pa rin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon lang ba? Ngayon lang? In this age? No! But also in the one to come. Ibig sabihin, walang katapusan ang paghaharing ito. Now, of course, as the Son of God, by nature, ay talaga naman naghahari ang Panginoon as one of the persons of the triune God. Pero, ibig sabihin ni Pablo rito, as the God-man, as the Messiah, na dating nasa lupa, ngayon, itong God-man na ito, ay naghahari din sa langit. Now, anong application sa atin ito? Unang punto na ito. As we meditate on the power of God, as we look at the megathos, the hyperbole, the enerhiya, the kratos, well, sana humanga tayo ngayon sa ating Diyos na ito. Sana paalala sa atin ito na sumasamba tayo hindi sa Diyos na mahina, walang kapangyarihan, ang ating sinasambang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. At nung aking inahanda mensahe na ito, nung medyo binubulay-bulay ko kung paano ko ito ihahanda, naisip ko, ano ba yung pinakamakapangyarihan sa mundo? Or even pinakamakapangyarihan sa universe? No? And of course, pwede natin itanong sa expert, kay Google, no? Okay? Or ChatGPT. At ang sagot, ayon sa isang businessinsider.com, ay ang tanong what is the most powerful thing in the universe? Ano ka ba yung pinakamakapangyarihan? Just for us to have an idea of the power of our God. Ano na ba yung pinakamakapangyarihan sa universe natin? Well, ayon dito sa article na ito, yung isang bituin daw, na imagine 150 times the size of our sun, yung araw natin, multiply natin 150 times yung laki ng ating araw, tapos pag daw itong araw din na ito, yung sun or star na ito, na 150 times larger than the sun, imagine nyo, biglang sumabog. No, yung 150 times kasi laki ng ating araw. Pag sumabog yan, that will produce the brightest light in the universe. No? Yan yung pinakamaliwanag na pwedeng makita natin sa ating universe. And in that few seconds, pagsabog nito, few seconds after sumabog, itong araw na 150 times kasi laki ng araw natin, pag sumabog yan, yung energy na kanyang i-release is accordingly, and I'm just reading from this, accordingly, kasing lakas ng energy ng ating araw na sa kanyang buong buhay bilang araw siya. Yung araw natin kasi, tumatagal daw yan ng 10 billion years. 10 billion years, imagine nyo. Yung ipoproduce niyang power, in a few seconds, yun yung lalabas na power pagsabog nung isang
bituin lang na 150 times. At ang equivalent niyan, talking about mega, is 10 trillion billion megaton bomb. Can you imagine a 10 trillion billion megaton bomb? Kung gano'ng kalakas yun. Bali, wala yung ginagamit sa giyera ngayon sa Iran. At yung explosion na ito will produce a high energy radiation called gamma ray burst. Gamma ray burst, the most powerful thing in the universe. Yun pala yung pinaka-most powerful thing. Yung ray na to, gamma ray burst. Kakagulat, ano? Grabe pala yun. But here's the thing na ating pinag-aaralan. Our God is even more powerful than that 150x sun na sumabog with 10 trillion billion megaton of power. Why? Kasi ang ating Diyos ang nag-create nun just by the power of His Word. In the beginning, God created. Kasama na yung mga bilyon-bilyon na mga bituin na yon na ating pinag-uusapan. Isa lang yon. Isa lang na sumabog. Napakarami niya. Parang kasing dami raw niya ng mga buhangin sa lahat ng mga beaches around the world. Lahat ay ang Panginoon ang gumawa. Sadly, many professing Christians today know little of this God. Maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi kilala ang Diyos na ito. Kinakausap nila ang Diyos o pinatutungkulan ng Diyos na walang paggalang o may konti lang paggalang. Parang kontratuhin nila ang Diyos na ito ay parang kaibigan, parang pwede nilang tapik-tapikin sa likod. Tinatawag nilang the parang grandfather out there, the man up there. At di nila ginagalang. And some even question this God as if they know better. Ini-interrogate nila ang Diyos na ito. Kung kayo Diyos, bakit ganito? Kung kayo ang Diyos, bakit may ganito? Na parang mas may alam sila sa Diyos. No wonder ang mga taong ito, again, sadly, walang comfort, walang confidence sa buhay na ito. Puno ng yung tinatawag na pagdududa, or cynicism, pag minsan ang tawag, yung parang wala ng kabuluhan ng lahat ng mga bagay. Bakit? Kasi maliit ang Diyos nila. Maliit ang Diyos nila. Kaya ang ating objective ngayong umagang ito ay magkaroon tayo ng sense of this awesome God, of this powerful, all-powerful, omnipotent God. At siya ang sinasamba natin ngayong umagang ito. And so sana mga kapatid, if you are a true believer in Christ, kung tunay kang mananampalataya, sana ngayon ay meron kang ganitong pakiramdam that you are in the presence of the Almighty. Narito tayo, hindi lang para mag-gather sa lugar na ito, maaaring air condition, medyo maalwan, medyo comfortable tayo. But we are here to worship this all-powerful God. Before Him, napakaliit natin. Salamat sa biyaya ng Panginoong Jesus. Tayo'y nakakaharap ngayon sa Diyos na ito, who is so powerful. Pero kung may kinakausap tayo ngayon na hindi pa nagpapailalim sa Diyos na ito, sana makita mo ngayon, nakakatakot ang kalalagayan mo. Kung kaya niyang ilalangin yung isang star na 150x ng ating araw na pwede magbigay ng ganong kapangyarihan, sino ka para labanan ang Diyos na ito? Sana magising ka sa iyong kalalagayan, sana magsisi ka sa iyong mga kasalanan, sana akapin mo si Jesus bilang iyo lang Panginoon at tagapagligtas. Because whether you like it or not, it is appointed for all of us to die once. And after that, judgment. Judgment. Handa ka bang harapin ang Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat? That's our first point. Realize the power of our God. But secondly, realize the need, our need for His power. Sana ma-realize din natin, kung nakita natin, ganito pala kapangyarihan ng Diyos. Sana ma-realize din natin, ito ang kailangan natin. Kaya nga, ipag-pray nyo ito. Ipag-pray natin ito. Tuloy natin, yung verse
verse 19, sabi ni Pablo, and, itong end, ibig sabihin, I'm praying for you, greater knowledge of God, greater sense of the hope, greater sense of the inheritance, the riches of your inheritance, and what is the immeasurable greatness of His power. Notice for whom? Para kanino? Toward us who believe. Ang ganda nun, ano? Toward us who believe. Imagine kung tayo ay kalaban ng Diyos na ito, di sana kasunod niyan against you who doubt, against you who rebel against this God. What blessed words na yung power na ito toward us, para sa atin ito, mga kapatid. And parang sinasabi niya rito, nakadirekta itong kapangyarihang ito. And what an encouragement sa mga Ephesians. Kasi gaya ng mapapag-aralan natin, at nabasa rin natin yan, mababasa rin sa Acts, andyan si Artemis, si Diana. Yan ang sentro ng kulto doon sa kanilang lugar. At marami silang mga kaaway, even mga forces of darkness associated with that cult. Pwede sanang manghina sila. In fact, pinersecute sila. Naalala nyo? Doon sa auditorium na yon na halos i-mob sila, yung mob na yon halos sakmalin sila o baka patayin pa sila. So may mga pag-uusig. Ay parang sinasabi dito ni Pablo, para sa inyo ang kapangyarihan ito. Huwag kayong matakot. Kahit diyan kayo nakatira sa lugar na sentro ng pagsamba ng kultong ito. Kahit na may mga power of the air and principalities. In fact, you should wear the whole armor of God. Later, sasabihin ni Pablo yan. Kasi may mga kalaban kayo, we wrestle not with flesh and blood. At alam ko yung hirap ng inyong mga pagsubok bilang mga mananampalataya. Huwag kayong matakot. Dahil yung kapangyarihan ito ng Diyos, hindi ito laban sa inyo. Ito ay para sa inyo. And so the burden of Paul here is that the mighty power of God will be experienced by the Ephesians. Para maranasan nila yung kapangyarihan na ito. Na parang sinasabi niya na ang kapangyarihan na ito belongs to those who believe. Who believe. No? Hindi sinabing yung makapangyarihan sa mundo na to. Hindi sinabing yung mayayaman sa mundo na to. Ay simpleng belief or trust ang kailangan. Kung tunay kang mananampalataya, sabi niya sa mga taga-Efeso, kung tunay kang na kay Kristo, hindi mo kailangan magkaroon ng kapangyarihan sa mundo na ito, hindi ka kailangan maging sikat sa mundo na ito. Nasa iyo ito. Nasa iyo ito. And that same power who raised Jesus from the dead and exalted Him above all is the same power that works within you and in you. Grabe yung magandang encouragement na yun. So, ano ang mga application ito sa atin, mga kapatid? Sana we long for, sana sa atin, let's pray for a greater experience of this power, of God's power. Sana maging panalangin natin, Panginoon, in the midst of my weaknesses, in the midst of the sometimes sense of powerlessness, sana maranasan ko rin ang kapangyarihan na ito. Sana ma-experience ko yung kagaya ng na-experience ni Pablo at ng mga taga-Efeso. Maaring isa kang worker in the office na may mga frustration sa opisina mo. And there are times you feel, wala akong kapangyarihan sa opisina na ito. May boss ako, may boss siya, may boss. Ako'y maliit lang na manggagawa. Saan ako hahanap ng kapangyarihan para makayanan ko ito? There are times I want to quit. Kasi parang wala akong lakas. Maaaring ikaw ay ganyan. O maaaring isa kang nanay o tatay na kumbaga swamp and inundated, parang malulunod ka na sa dami ng gawain sa bahay, mga chores and responsibilities and all things na hindi natin ginagawa pag linggo. At yung iba siguro nag-iisip, Lunes na naman bukas, grabe, simula na naman. And you feel powerless, na parang di mo na kaya na mapanagumpayan ang mga pagsubok na ito. Or maybe you're a person or a Christian battling with sin and temptation, na parang napakalakas ng mga tukso, na ngayon ay ikaw ay
kumbaga, you feel so blessed na Sunday ngayon, andito ako, tsak na walang tukso, kasama ko mananampalataya, I'll hear the word of God. Pero bukas, grabe, ito na naman. Simula ng tukso, simula ng kalungkutan, depression, and I feel so powerless. Parang wala akong kapangyarihan. Eh sana, even as we look at our human limitation, even as we see our sinfulness, our weaknesses, even as we are confronted with powerful enemies. Tatlo ang kalaban natin. The sin in our hearts, the world out there, and of course, the forces of darkness. Parang malakas sila at parang di natin kaya. Kagaya rin ni Pablo sa Philippians 3, sana ipanalangin natin, that I may know the power of His resurrection. That I may know the power na ginamit ng Diyos in raising Jesus from the dead, in exalting Him in the highest heavens. Sana, Panginoon, maranasan ko ang bagay na ito. And of course, we have to humble ourselves. Kailangang makita muna natin, hindi natin kaya. No, kasi kung ang feeling natin ngayon, kaya ko yan, malakas ako. Di ba? Yan ang palaging ng media eh. You can do it, just do it. Kaya mo yan. Well, the message of the Bible is we can't do it by ourselves. But we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya natin gawin at panagumpayan ang lahat ng mga bagay. And how do we access this power? Paano nga ba ito? Ano ba yung nitty-gritty? Kumbaga, ano ba yung nuts and bolts? Ano ba talagang gagawin ko? Prayer lang ba? Of course, we attend to the means of grace. No? The means of grace, basic ito. Mga bagay na ito. The Word, listening to the Word, meditating on the Word. Prayer, yung ating topic. Panalangin natin. Fellowship is also a means of grace. Kaya tayo magkakasama. Kaya tayo nagpapaalalahanan sa isa't isa. Kaya tayo lumalakas pag magkakasama tayo pag Sunday, because lahat ng ito ay bahagi ng means of grace. And what will be the result? Kung ito'y gagawin natin, if we know Him more and more, kaya nga yung unang panalangin yung greater knowledge of our God, the more we know Him, the more we appreciate our inheritance, the hope, the blessed hope that we have, and now the power of God, the more we will experience this power. But, and this is a big but, if you pray this prayer, realize one thing. The answer may not be exactly what you are expecting. The answer may not be kung ano yung inaasahan natin. 2 Corinthians 12, alam nyo nangyari kay Pablo, may thorn in the flesh. 3 times, he prayed. And of all the people, siya ang sumulat ng sulat sa mga taga-Efeso. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero nanalangin siya. First time, no answer. Second time, no answer. Third time, no answer. And yet, this is the same man na sumulat nito. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. And finally, anong na-realize niya? But he said to me, sabi ni Paul, God said to me, hindi ko alam kung paano, Jesus said to me, my grace is sufficient for you. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Weakness, power. We have to feel a sense of the weakness para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. And so, you pray, Lord, give me a sense of your power. And then bigla ka nagkasakit ng malubhang sakit. At pag minsan tataka tayo, Panginoon, nakala ko ba power? Bakit sakit ang binigay mo sa akin? Well, according to Paul, we will only experience that power kung maranasan muna natin yung kahinaan natin. And so, be ready. You may be surprised in the way God answered this prayer. Because to experience the power,
many times, hindi naman palagi, I'm not saying all the time, but many times, God allows us to experience our own weakness first. At doon lamang tayo mananalangin na mataimtim na panalangin ito, Oh Father, show me the same power. Oh, my dear Heavenly Father, pakita niyo sa akin para iparanas niyo ang kapangyarihang ito kagaya ng sa Panginoong Yesus. And so in summary, nakita natin mga kapatid, our God is all-powerful. Sana ito ang ating nakita. Sana namangha tayo ngayon at huwag tayong lalabas sa pinto na yon without that sense that nakasama natin ang makapangyarihan Diyos na ito. At dahil nakita natin ang kapangyarihan niya, makita rin natin ang ating kahinaan, and therefore we pray, we long for that power. Siguro marami sa inyo, kung kasing tanda ko kayo, for sure kilala nyo, yung sikat na manganganta si Elvis Presley. Kilala nyo ba yun? Okay? The man called Elvis. Alam ba nyo na 3 Grammy Awards ang pinanalunan ni Elvis? 3. No? Pero ang dalawa doon, ang dalawang awards na yon, one, 1964, for Best Sacred Performance, or 1967, Best Sacred Performance. And 7 years later, in 1974, yung third award niya, first and third, this time for the Best Inspirational Performance, is one and the same song. One and the same. Nanalo siya twice, singing one and the same song. And not only a song, but it's a hymn that's so familiar to all of us. The title of the hymn, How Great Thou Art. How great Thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, including the 150X star we were talking about. I hear the rolling thunder. Thy power throughout. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. At sana sa umagang ito ang laman ng ating puso, how great Thou art. How great Thou art, my Heavenly Father, the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. How great Thou art. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, kinikilala namin ang aming kahinaan sa inyong harapan. So many times we transgress your law sa aming pong salita, sa isip, sa gawa. Panginoon, kailangan namin ang inyong kapangyarihan. Salamat sa pagpapaalala na tunay nga, nasa inyong salita mismo, that this power is available sa aming lahat bilang mga mananampalataya. At ayon po sa inyong mabiyaya kalooban, nawa masaksihan namin, maranasan namin ang kapangyarihang ito sa aming mga buhay. Use us, O Lord, for we are weak, but when we are weak, you are strong. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.